Sa kanyang paglalakbay sa Europa, si Jose Rizal ay nagsulat ng 2 nobelang nagbigay daan sa muling paggising ng mga Pilipino, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang mga akdang ito ay nagsilbing salamin ng mga hindi makatarungang pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas. Naway sa bawat pahina ng aklat na ito ay magising ang ating kababayan. Hindi may tama ang mali kung hindi tayo gagawa ng paraan. Di mo ba naisip na maaari magalit ang mga Kastila dahil dito? Baka ito yung ipapahamak. Mas unahin ko pa ang kaligtasan ng ating bayan kaysa sa aking sariling kaligtasan. Nakitang banta ng mga Kastila ang nobelang isinulat ni Rizal at sinisising ito ang dahilan ng pag-aalsa ng mga mamamayan. Nabalita mo na ba yung nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Isa itong malaking pagsisiwalat sa ating pamahalaan. Hindi ba dapat tayo mangamba? Tama, narinig ko nga yung usapan kanina. Kailangan natin tumuksyon na sa madaling panahon sapagkat wala naman dapat makasina sa atin. Yung lalaking yun ay malaking problema at ang kanyang mga sinulat ay maaaring magudyak sa mga tao para mag-alsa. Siya nga tunay, kumpadre, general. Ang kanyang mga libro ay magpapalaganap ng revolusyon at kailangan natin itong mabilis na masolusyonan. Sa kabila ng banta sa buhay ni Rizal, siya ay nagpatuloy sa kanyang aktibidad. Bumalik siya sa Pilipinas upang itaguyod ang La Liga Filipina. Isang kilusan na kung saan naglalayo nitong magkaisa ang mga Filipino at ipaglaban ang reforma. Ngunit, ito ang naging dahilan ng kanyang pagkadakip at pagpapatapon sa kanya sa dapitan. Ang pagdating ni Jose Rizal sa Maynila noong ika-26 ng Hunyo taong 1872 ay umakit ng atensyon sa mga Pilipino. Dahil sa kasikatan niya, natakot sa kanya ang mga Espanyol at maingat na minamanmanan ang kanyang bawat galaw. Tulad ng kanyang plano, noong ika-3 ng Hunyo taong 1872 ay itinatag niya ang La Liga Filipina sa bahay ni Doroteo Onghongco sa Tondo, Maynila. 4 na araw matapos maitayo ang La Liga Filipina ay inaresto si Rizal ng mga otoridad ng Espanya. Don Ricardo Carnicero. Oo nga. Halika dito, Jose Rizal. Ano bang ginagawa mo dito sa Dapitan, Rizal? Ako ay pinatapon ng gobyerno dito. Sa madaling salita, Senyor Preso. O Padre Oba, Padre, ipinapakilala ko nga pala sa'yo, Rizal. Ang author ng 2 nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ang dakilang erehe at pulistero na siya rin kaaway ng Espanya at ang Iglesia Katoliko. Kilala ko siya. Teka, may iba tayo. May iba ako. Ayon sa pinili ng sulat, ni Gobernador General, may tsansa ka daw mamili ng matitirahan kung dito o sa simbahang Katoliko. Kung pwede na simbahan, sige, papado. Ngunit kinakailangan mo sundin ng aking mga misyon. Una, kung pagsisiyahin natin yung mga sinabi laban sa relihiyong Katoliko. Pangalawa, kung siya ay mangungumpisal sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Pangatlo, kung magpapalik siya sa simbahang Katoliko. Salamat na lang, Padre, ngunit dito ako titira. Ligtas ka na sa Hong Kong, ang pinagtataka ko lang, ba't ka pa bumalik sa Pilipinas? Dahil nandito ang reforma na pinaglaban ko, Kapitan, wala sa ibang bansa. Anong reforma ba ang gusto mong mangyari? Dahil sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Kapitan Carnicero na kakaiba si Rizal at hindi katulad ng ibang kriminal. At dahil dito, pinahintulutan niya ng kalayaan si Rizal na maglakbay sa dapitan lamang. Senyor Taglit, ikaw ba si Rizal? Ako nga, ano ang iyong kailangan? Sa kang doktor, di ba? Para magpagamot sa'yo.
at wala akong perang pambayad. Maaari mo ba akong tulungan? Sinulit niya ang kanyang pananatili sa bayan sa pamamagitan ng paglaan ng kanyang oras sa pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan. Andiyan na pala kayo. Tara, bukas niyo. Susuriin ko na ang iyong mata. Salamat, Doktor. Walang anuman. Salamat. Kawan ganawa ng Diyos. Ikaw pala yung padre. Ano ang ginagawa mo dito? Ikaw ba ay magpapagamot sa isang herehe? Di mo na ba ako naalala, Pepe? Alam mo bang si Pepe ang pinaka-paborito ko noon na estudyante sa Ateneo? Ikaw, Pepe, naniniwala ka pa ba sa Diyos? Paano kung doon lisensya ng Diyos kung nagniwala ako sa sarili kong lisensya? Kung kinikilala ang epekto, kailangan din kilala ng dahilan. Ibabay ko sa aking paniniwala ay aking konsensya, hindi ang simbahan. Teka, malalim na yata ang iyong usapan. Si Giancarlo Nicero, si Father Sanchez ang una kong gabay sa pagsusulat ng tula. Para ko na rin siyang ama. Patawarin ka sana ng Diyos dahil masama sa isang pare ang maging isang ama. Buenos dias, Pepe. Ito pala ang Padre, buenos dias. Ito pala ang iyong talisay. Ang aking pahingahan, 16 na hektarya, nabili ko sa halagang 18 pesos. Hindi ka lang pala makata, pintor. Ikaw pala ay isang labrador at takapaglinang ng lupa. Negosyante pa. Sa tulong ng mga kapitano, bubuo ako ng isang kumpanya para bumili at magbenta ng abaka. Sa simula pa lang, kumikita na kami. Talisay na tubig, masariwang hangin, at malalalim na punong kahoy. Ito, nasa paraiso ka pala, Pepe. Kung paraiso man, ito ay paraisong bilangguan. Tanggapin mo ang pinagkaloob sa'yo, tulad ni Kristo na maging matiisin. Nandito ka ba, Padre, para turuan ng pagtitiis? Isa akong misyonaryo na iisa ang pakay na pabalikin ka sa simbahan. Ano ang iyong ipinapahiwatig, Padre? Uuwi na ako ng Manila, pinapauwi na nila ako. Mas magiging malungkot ang dapitan niyan sa paglisan mo. Magpapalik loob ka ba para mapanatili ako dito? Patawarin mo ako, Padre. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, Pepe, kasalanan sa Diyos ang maging isang ama. Ngunit sasabihin ko sa'yo ang totoo na para na kitang tunay na anak. Iyo, ba't nandito kayo? Wala kayo sa paaralan. Mahirap lang kami, kaya hindi kami kaya pag-aralin ng aming mga magulang. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagpatayo ng paaralan si Rizal sa Talisay na malapit sa dapitan. Tinuruan niya silang magbasa, magsulat sa Ingles at Espanyol, geografiya, kasaysayan, matematika, gawaing teknikal, pag-aaral sa kalikasan, moralidad at himnastiko. Bago pa man ang pagkakadakip kay Jose Rizal at ang kanyang pagharap sa mga otoridad sa isang malupit na paglilitis, naganap ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nagbigay daan sa kanyang mas matinding pangarap para sa kalayaan ng bayan. Ang pahayag nito ay di lamang isang simpleng publikasyon. Ang La Soledad ay magiging tinig ng mga Pilipino na matagal na pinatahimik. Ito ang magbibigay liwanag sa madilim na kalagayan ng mga ating kababayan. Sa pamamagitan ng La Soledad,
magkakaroon tayo ng pagkakataon na ipayag ang ating mga hinaing sa buong mundo. Rizal, ang La Solidaridad ay magiging isang armas laban sa mga Kastila. Hindi lamang ito isang pangpahayagan, ito rin ay isang deklarasyon para sa ating mga karapatan. Dito natin ipapakita ang ating pagkakaisa at ang ating pangarap ng pagbabago. Ang bawat salita na initahala natin ay may talim na panlaban para sa pamanang Kastila. Ang mga artikulo natin ang magiging sigaw ng panlaban para sa kalayaan, hindi na sa Pilipinas, at kung hindi sa buong mundo. Hindi ito magiging madali. Dahil ang mga bawat galaw natin ay mapanganib. Ang mga Kastila hindi papayag na magkaroon tayo ng boses. Tandaan ninyo mga kaibigan, hindi ito isang pahayagan. Ito ay makabayan tumuhing magpapalit ng ating kapalaran. Ang mga bawat salita ang ating isusulat ay saksi sa ating pakikibaka para sa ating mga kalayaan. La Solidaridad ay hindi lamang para sa atin, hindi na rin sa sunod-tang relasyon. Para sa ating mga anak at sa mga Pilipinong hindi na makaranas ng pigati at pang-aap. Ang ating layunin ay magtagumpay. At ang filing dito ay magiging simula ng ating makulay na bukas para sa ating bansa. Ang La Solidaridad ay inilunsad noong taong 1889 sa Barcelona, Espanya, at naging pahayagan ng mga Pilipinong reformista. Ang layunin nito ay magbigay liwanag sa mga issue ng hindi pagkakapantay-pantay, mga karapatang pantao, at kalayaan mula sa mga mananakop na Kastila. Sa pamamagitan ng La Solidaridad, ipinakita ni Rizal at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang tapang na magsalita at magbigay boses sa mga hindi makatarungang kalagayan ng mga Pilipinas sa ilalim ng mga Espanyol. Sa ilalim ng pamumuno ni Jose Rizal, ang La Solidaridad ay naging isang mabisang kasangkapan para sa reforma. Habang ang mga Kastila ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang patahimikin ang mga kritiko, ipinagpatuloy ni Rizal at ang kanyang mga kasamahan ang pagsusulat at pagpapahayag ng mga katotohanan sa kanilang pahayagan. Sa bawat pahina ng La Solidaridad, ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa bayan at ang kanilang hindi matitinag na paniniwala sa karapatan ng bawat Pilipino. Dr. Jose Rizal, ikaw ay nasasakdal sa rebelyon, sedisyon at pagbuo ng iligal na samahan. Magsisimula na ang hukuman. Bakit na po to? Alam mo bang ang sinulat ni Dr. Jose Rizal ay nagrudyok ng kaguluhan sa mga tao at nagdulot ng revolusyon? Tinatawagan namin ang hukuman. Ito ay napapatunay na nang magbasa ka o nunday ang isulat ni Dr. Jose Rizal. Tiyak ngang ito ay nagbibigay ng inspiration sa marami upang mag-alsa laban sa gobyerno. Tumututol ako dahil ang layunin ni Dr. Jose Rizal ay magtaguyod ng mapayapang reforma, hindi para magbudyok ng karahasan. Dr. Jose Rizal, pakipaliwanag na ang iyong mga akdang sinulat. Ang aking akda ay nagdulay ng higit ng mga Pilipino. At higit sa lahat, tutol ako sa karahasan. Alam niyo ba ang kanyang presente sa pagsulatan at ang kanyang mga tulong sa revolusyonarong grupo na Liga Pilipina ay malinaw lamang nagpapakita ng kanyang layunin ang kabagsakan ng gobyerno. Si Dr. Jose Rizal ay nasa Europa para ipatuloy ang kanyang pag-aaral at para magdala ng kaalaman para sa ikabubuti ng Pilipinas. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Liga Pilipina ay para magtaguyod ng mapayapang reforma at pagkakaisa. Ang mga ebidensya na iharap ay nauugnay sa nasasakdal sa mga subversibong gawain. Dr. Jose Rizal, ang hukuman ng institusyon na ikaw ay nagkasala sa lahat ng parata. Ang parusa ay kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Tinatanggap ko ang iyong hatol sapagkat tiyak na ang aking kamatayan. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, dumating na ang araw na ang mga ideya ni Rizal ay kinailangan niyang ipagtanggol sa harap ng mga otoridad. Ang kanyang mga isinagawang hakbang mula sa No Limitangere hanggang sa La Solidaridad ay nagbigay gabay sa mga Pilipino, ngunit siya ay nahulog sa mga kamay ng mga Kastila.
At dito siya nagsimulang magsulat ng mga liham at tula. Ilan sa kanyang mga isinulat sa mga panahong ito ay ang kanyang farewell poem na itinago niya sa isang lamparang mula sa asawa ni Juan Luna. At ang liham niya para sa kanyang matalik na kaibigan na si Professor Blumentritt. Pagsapit ng alas 4, ang kapatid naman na babae ni Jose Rizal ang isa-isang dumalaw sa kanya sa kulungan. At doon hinatid ng kanyang mga kapatid ang masamang balita kung saan hindi pinapayagan si Rizal na makita at mahagkan ang kanyang ina sa kanyang huling sandali. Mahal kong kapatid, kamusta ang iyong lagay rito? Gabi-gabi ako nananalangin naway. Mabuti ang iyong lagay rito. Ate, kamusta naman? Buti nakadalaw ka bago ang aking huling sandali. Ngunit nasaan ang ating ina? Ikinalulungkot ko ngunit hindi pumayag ang otoridad na makita mo ang ating ina. Maging ang iba nating kapatid ay nililimatihan mong makita ka. Maduwag! Palang araw lalayas dito ang mga Espanyol dito sa Pilipinas. At pakisabi kay Ate Sisa na wag muna papasokin ang mga anak niya sa paralan dahil nasa ilalim tayo ng mga Espanyol. Ate, pakibigay kay Sisa ang panulat na ito at itong panyo na to para sa kanyang anak na babae na si Angelica. Salamat sa iyong pagdalaw at ingat ka sa pag-uwi. Kinabukasan, alas 5:30 ng umaga. Dito ay nagsalat siya ng liham para sa kanyang mga kapatid na babae. Liham para sa kanyang iniibig na si Josephine Bracken. At liham para sa kanyang kapatid na si Pasiano. Kapatid ko, nais kong ibigay ang lamparan ito para maalala mo. Paalam aking mahal, Rizal, paalam. Pagkapit mo itong uling aklat ko at pabilang alaala sa iyo. Salamat, Rizal. Magandang umaga, Doktor. Magandang umaga, Tiniente. Nabalitaan ko ang hatol at nalulungkot ako sa mga nangyayari. Wala tayong magagawa kung ganyan ang kanilang hatol. Ganyan pa man nagpapasalamat ako sa iyong tulong. Nais ko lamang humingi ng tawad dahil hindi kong nagawang iligtas ka. Wala kang kasalanan at ako ay nagpapasalamat sa iyo. Nang makarating sila sa bagong bayan, isang pari ang nagbasbas kay Rizal. Amen. 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 Tiniente, pwede ba ako barilin habang nakaharap sa inyo? Imposible! Klaro ang pinag-uutos sa amin na ikay paslangin habang ikay nakatalikod. Tiniente, maaari ko bang kunin ang pulsa ng bibitayin? Sige, Doktor. Nakamamangha, normal ang kanyang pulso. Listo! Kargat! Stop, sir! El fuego! Kusumato, bes! Sa huling pagputok ng mga karbin, si Jose Rizal ay bumagsak. Ngunit sa kanyang mga mata, nakatanim pa rin ang pag-asa para sa bayan. Tumigil ang lahat sa katahimikan. Siya ay pumanaw, ngunit ang diwa ng kanyang paglaban ay maghuhumaling sa mga pusong Pilipino. Hugay kamay! No! Stop, sir! El fuego! Kusumato, bes! Ay!
Dahil malaking kasalanan sa isang pari ang maging ama. Juan, Paalam aking mahal. Rizal, paalam. Ang gabi. Nakamamang nga. Normal ang kanyang pulso. Bugay ka man! No! Maduwag! Ang ating kababayan. Hindi may tamang mali kung hindi tayo gagawa ng paraan. One shot, we're in the sea. Falling out so crazy, we up in this bitch. Took your bitch on a flight to Tennessee. I'm just singing on my melody, yeah. Smell the smoke of some cigarettes. Sipping pina colada in the sunset. Two bitches in my bed, they both undressed. Late night, riding in a Corvette, oh, yeah. Changed up like I'm in solar eclipse. I ain't stopping till I got 9 digits. You know I gotta cash all these chips. Can't count them all, I got too many fine bitches. No time for this all